Kwentuhan ko kayo tungkol sa mga naging experience ko dito sa classic scooter na 'to. And this also might be the last time. Well, in fact, ito na yung last. So, let's go. For the past 1 year and 3 months na gamit namin itong Yamaha Fazio. Ang pangalan pala nito ay Bluey kasi color blue. Si misis ko lagi ang may gamit nito 90% of the time. Back and forth lang. Work, school, bahay lang ang usual na rota kasi ito yung pansundo ko rin sa mga bata eh. Siguro mga 6 to 8 kilometers or even less lang ang tinatakbo neto kada gamit. Mga 4 to 5 times a week. Kaya sariwang-sariwa pa siya. By the time na na-publish itong video na to, nasa 3,000 pa lang ang kanyang odometer. So sobrang alaga namin dito kay Bluey. Lalo na ako kasi lahat ng mga naging scooter namin talagang maselan din ako at hindi ako mahilig sa mga upgrade ng makina at mga panggilid. Di ako mahilig sa walwalan kasi. So most of the time, chill rider lang kami ni Mrs. So scootering have been a big part ng buhay namin mula noon kasi sobrang laki ng tulong nito. And ang nagustuhan ko dito sa Fazio is very relax and chill lang siya gamitin. As in, walang kahirap-hirap i-ride. Hindi mo na kailangan mag-adjust kahit experienced rider ka pa eh. Yung size niya, yung pagka-compact niya, very ideal pang city riding at sobrang beginner-friendly din talaga siya. Kung student ka pa lang or professional na first time magmotor, I do believe ito yung babagay sa'yo. Very convenient din, lalo na maluwag yung floorboard niya or yung tinatawag nating gulay board. Perfect pang errand kung mag-grocery ka or mag-takeout ng pagkain or kung mag-unwind ka gaya ng ginagawa ko dito. So, ito isang liblib na cafe eh. Maaguhan mo yan at ease at madami ka din mapupuntahan kasi matipid din talaga itong Fazio knowing na naka-blue core technology siya. Maalala ko nung nilabas ito before the COVID pandemic. Kung di ako nagkakamali bandang 2018 or 2019. So, napanood ko lang kay Sir Zach ng Makina. Sobrang nagustuhan ko kasi mahilig kami sa mga classic style na scooter ever since eh. Kala ko blueprint ng Fino pero ibang line pala. Then that time, may ibang motor kami nung nag-pandemic, pahirapan yung stocks at sobrang tumaas yung presyo nito. I believe bumabot pa to ng 110 or 115 dahil sa sobrang kulang at sobrang taas ng demand that time. Come 2023, bandang August yun, naunang nagkaroon ng Fazio yung brother ni Mrs. White pearl yung kinuha niya. So, ang ganda nun. Kahit ngayon nagagandaan ako sa white eh. So, late 2023 model yun pero same lang din naman dito kay Bluey na 2024. Kulay lang yung pinagkaiba. Tapos sa 2025 model naman, ganun din, may bagong colors lang. Tapos tinanggal yung Y-Connect. Tapos nagpalit din ng brand ng gulong. Just to be honest, sa unang gamit ko to, hindi ko agad nagustuhan yung ride niya kasi napansin ko na matagtag yung shocks both front and rear. At talagang common na reklamo yun dito sa Fazio eh. So unang ginawa ko that time, binawasan ko lang yung hangin kasi wala pa naman nagre-repack nun tsaka wala pa masyadong mga OEM parts nun eh. Then eventually, nagamay ko din naman ng after ilang use. As yun, na-enjoy ko na. So it's very nimble, maliksi siya, very compact, maliit, sarap gamitin despite na hindi talaga ganun kataas ang kanyang performance on paper tsaka sa actual, lalo na 2 valves lang kasi itong Fazio, meaning mabait siya, less aggressive. Kaya nga pala tinawag itong Fazio dahil sa word na fashion. The scooter is considered as the ultimate lifestyle companion. Very stylish kasi. Tsaka modern retro siya. Patok na patok sa mga ngayon, kabataan ngayon or sa generation ngayon. Tsaka yung pag-customize nito, sobrang dami mong makikreate. Magagamit yung creativity mo dito. Ang daming aftermarket. May mahal, may mura. Magagawa mo dito kung ano yung gusto mong design or nung gusto mong style according to your personal taste. So this might not be the best modern classic scooter ngayon pero based on popularity niya, parang sinasabi na rin na ito yung the best right now. Kahit nilabas na yung Honda Giorno, madami pa din talagang nagagandahan sa looks ng Fazio, including me, including us ni Mrs. Unique kasi yung pagka-modern classic design niya eh. Nakakabitin lang talaga sa specs. Pero for me, no complaints naman masyado kasi hindi naman talaga ito ginawa pang performance eh. So lifestyle bike talaga siya. Yan yung kadalasang hinahanap ng mga tao ngayon. This might be just a simple story pero it's also a complete summary ng buong time na gamit namin itong
si Bluey the Fazio. So wala pa talaga kaming plans ngayon kung bibili pa kami ng another scooter na kapalit nito ni Bluey or si Bentley na lang muna yung Fortress 160. So until then guys, paalam na ako dito kay Bluey the Fazio. It's been a heck of a ride. Syempre may miss ko ito, but for now it's time to move on. Don't get me wrong guys, hindi ako nag-quit sa pagmumotovlog. In fact, itong video na to is parang experimental siya, parang ride and cafe visit. So ito sa Cafe Kapagway. Yeah, dito pa rin ako. Yung lumalaban, syempre. Kidding aside, sana lang makita ko pa to si Bluey sa daan and sana kung paano namin siya inalagaan, ganun din sana ang itrato sa kanya ng magiging owner nito. So, yun lang. Ride safe and Godspeed. Salamat sa panonood. Goodbye.